Sa travel na to, dito nyo malalaman yung schedule ng barko na bumabiyahe ng Calapan to Batangas, Batangas to Calapan, vice versa. At makikita yung mga pagbabago sa Calapan Pier at sa Batangas Pier. Siyempre, ang sasakyan natin ng barko ngayon, ang Ocean Jet, ang isa sa pinakamabilis na barko na papuntang Calapan to Batangas Pier. Loob na 5 taon, every week tuwing pasukan, biyahe ako mula Calapan Pier to Batangas Pier. Kaya nakita ko na yung pagbabago ng pier na to. Nabutan ko rin yung mga pinakalumang version ng Batangas Pier at syempre ng Calapan Pier at yung mga pagbabago sa bawat pier na to. Ito nga pala yung bagong-bagong Calapan Pier. Kung makikita nyo is napakaganda ng pier na to. Kumpara dati na napakalit at napakainit. Pero ngayon, aircon na siya. At meron nga rin pala itong mga CR na napakaganda. May banyo to ng all gender at syempre pa mga senior citizen. Maganda rito is meron siyang sariling clinic at hiwala yung mga sasakay ng fast cab at syempre yung mga malalaking roro. Yung mga fast cab dito yung mga bilihan ng ticket at syempre kumpleto rin dito itong facility ng pier na to. May mga kainan din dito at may mga tindahan. So yung makita yung schedule ng pier, ayan, i-post nyo na lang yung video. Ayan yung pinaka-schedule at may biyahe nga pala papuntang Lobo, Batangas. Ito yung pinakabagong biyahe ng pier na to. Alam ko kasi dati bangkay po ang biyahe ng papuntang Lobo, Batangas. Hindi ko lang sure ngayon kung ano yan. Hindi pa kasi ako nakakasakay dyan. Siyempre meron tayong tatlong klase ng fast craft dito sa Batangas Pier at Calapan Pier. Siyempre bago lahat magkakape muna tayo. Yung kape nga pala to is nandyan yan sa may Batangas Pier din at siyempre dito naman sa Calapan Pier is nasa may bandang Roro side siya. Makarating sa Batangas Pier o Calapan Pier vice versa ng mabilisan, tatlo yung pinakabarko na sasakyan nyo. Yung tipo mga isang oras lang nandun na kayo sa Pantalan. Pipili lang kayo through Ocean Jet, siyempre yung Sprint at siyempre yung Supercat ng To Go. Fast cat na yan, actually mabilis siya pero talaga dyan yung pag-embark nila o yung paggagawa nila ng bridge. Meron kasi silang sariling bridge, di kagaya ng mga Roro na tinatali, nag-aagis lang sila ng tali. Tanongin mo ko sa pamasahe ng Fast Cat Ocean Jet, iisa lang silang lahat. Actually 600 na pamasahe, kapag ordinary Roro naman 525 o di ba 75 pesos lang ang pagitan. Ito nga pala yung tsura ng Ocean Jet, mukha siyang malaking speedboat. Kung may kita 100 beses ko ng sasakyan ng Ocean Jet. At tatanungin mo kung safe pa siya sa makay dito, titingnan natin. Ito yung napansin ko ng mga pros and cons pag sumakay ka sa Ocean Jet. Napakabilis nito, napakaganda. Nasa kayo ng Ocean Jet, bihirang-bihira ako na pumakay doon sa pinakaloob. Doon ako sa may pinakataas, sa may open air. Alam niyo ba kung bakit? Kamahalan kasi is nakakapanghina doon sa may baba kasi napakakaloob. Sa taas, yakang-yaka mo naman. Pansin ko rin naman dito sa taas. Wala masyadong sakay kaya solid yung biyahe dito. Halos ako nga lang yung sakay dito sa may pinakataas. Kaya gusto ko ng pwesto na to. Tatanungin mo kung may business class. Yes, may business class sila. Mga 20 upuan lang yata or 20 na upuan. Diyan sa may gilid lang yan. At angkat ka, ma-advise ko sa'yo, wag kang uupo doon sa may mga pinakaloob na upuan sa may pinaka-island kasi napakaliit ng legroom nito. Minsan nga nakakangawit. Naranasan ko nga na isang oras mahigit. Tikol pa yung tuhod ko, napakasakit kaya. Kaya napansin ko sa Ocean Jet na to. Pansin ko rin to simula nung dati pa na sumasakay pa ako dito. Kasi minsan kasi magdadala akong sasakyan. Kasi yung Ocean Jet na to yung mga life vest nila is nagkalat sa pinakailalim. But ito yung view ng Calapan Port. Sa inyo yung mga life vests nakalagay lang sa upuan, o, diba? Nakakatakot. Kaya talaga yan. Dati kasi nasa ilalim sinupuan. Pag umandar yung Ocean Jet is nagkawala-wala or nagkakanda yung mga life jacket nila. Kaya medyo may advice sa kanila is dapat itali nila sa ilalim para just in case na may mga emergency o sana wag naman or kailangan yung mga life vest na yan. Yung hugutin at madaling hahataan. Kasi yung iba kung papansin nyo walang life vest sa ilalim. Paano kung may emergency o diba? Gagawan sila ng life vest o kaya sharing, paano kaya yun? I think yung mga cruise train sila sa mga ganong klase ng sitwasyon at siyempre kung nakaroon ng mga masamang pangyayari along the biyahe. Papansin nyo, maalis na kami. Napakabilis ng Ocean Jet na to. Tapos nga lang alon, tumatalon-talon to. Pag nandun ka sa baba, napakadami mo makikita doon. Umiiyak na bata at syempre mga lola or mga nanay na naglalagay ng mga pampaantay hilo. At nagbibigay naman sila ng mga vomit bago yung mga sinusukahan kapag nasusuka ka sa biyahe. Pag nahihilo ka. Sa ngayon kasi wala pa masyadong alon. Pero may bagyo kasing darating kaya mamaya-maya malakas na yung alon na yan. Papansin nyo, umaalis na kami at mapunta na dito sa may Batangas Port. Yung biyahe, diba kasi pinasport ko ayoko ng mga boring parts. Nandito sa Batangas Port. Pag nasa Batangas Port nga pala kayo, huwag kayong magpapauto sa mga tao na nandun sa may pinaka. Siyempre kasi napakadaming budulero dyan. Lalo na sa may mga nakabingkit. Pero kayo maglalak, pupunta kayo ng mga Cubao or mga PITX. Yan lang sa labas yun ng terminal is meron dyan. Pero sa mas matasakyan nyo. Meron nga pala dyan Alabang. Tapos ang biyahe ng Alabang, may Cubao din. At syempre magkasama yung PITX at syempre yung Buendia. Actually, napakalaki na ng Batangas Terminal. Di kagaya dati, napakaliit lang ito at napaka-crowded. Pero ngayon, napakahaba nito. Feeling ko kaya nito na mag-accommodate ng mga 50,000 na pasahero at madadagdag pa sila ng mga biyahe sa iba't ibang lugar. Punta ko dati napakainit, walang aircon dito. Pero ngayon, may mga shopping na nga dito sa loob. Kung gusto nyo mag-grocery, pwede rin. Kasi may grocery nga pala dito. May dali nga sa loob ito. Ito nga pala, labas kayo, dadaan pa rin, dadaan kayo sa terminal. Dito yung pinaka-exit point niya. Sa loob naman, papansin nyo yung mga waiting area. At may mga stainless na upo na napakalamig pag inupo. Ito nga pala yung dali. Napakadami din kakainan dito at napakaluwag dito. Kaya dati nasama-sama yung mga ticketing pero dito ngayon nagkakahiwalay na sila. Kaya napakaganda na pumunta dito at bumili ng ticket at magbiyahe. Takyan ka nga lang, doon ka sa pilhan bibili ng ticket. Pero dito napakadami kayo na may subway. Kompleto rin sila dito. Hindi ka mag-boring at hindi ka magugutom dito. Ang kulang nila dito, malagay sila ng arcade area para sa mga bata o kaya mga playing ground ng mga bata para hindi mo boring yung mga bata. Kasi paglabas mo nga pala sa terminal na to is may makikita ka dito na terminal bus. Punta ka sa Grand Terminal, ang advice ko sa'yo mag-tricycle ka na kasi minsan binubudol kayo ng mga tao doon sa may labas ng pier. Magkasabay tayo. Mas bubudulin kayo bumili ng mga panindihan sa may labas. Kaya kung ako sa inyo, huwag kayong magtiwala kahit kanino pag nasa pier kayo. Abot ka nga pala dito, pa-like and share naman ito para matuto din yung iba. Kung mabiyahe kayo ng Batangas Pier, Calapan to Batangas, Calapan to Batangas, Batangas, Calapan. Ngayon alam niyo na at may idea na kayo sa mga pwedeng mangyari sa inyo at saya. Paano hanggang dito na lang, manood na lang susunod kong biyahe. Dito pa rin. Salamat!